Sige po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brad Ramel, for the opening prayer. Welcome daw. Okay. Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Wednesday lecture, Knowing Our Faith, Faith Seeking Understanding. Sa gabing ito, ating tatalakayin ang topic, Where is it in the Bible? Bale, itong topic na ito ay hinanda ko in response sa mga atake ng ating mga kapatid sa ibang sekta. Especially nung gumawa tayo ng lecture about sa purgatory. Tapos sunod-sunod na, ang dami ng mga comments doon sa YouTube. Hay nako, magawa na naman kayo ng mga doktrina nyo, mga wala sa Bible. Saan ba sa Bible makita ang purgatorio? Yeah? Saan ba? So, sunod-sunod. No? So, sabi ko, naisip ko, maganda siguro ang gawan to ng topic para I hope nakikinig sila. At sa atin ding mga kapatid na mga Katoliko, malinawan din. No? Kasi marami sa atin Katoliko na ko-confuse. No? Kasi totoo nga, di ba? Lalo na pakitaan sila ng mga bersikulo sa Biblia at sabihin, yan, may nakikita ka ba sa Bible? Wala. So, mga turo din yung sa Katoliko, puro imbento, gawa-gawa. So, mas binibigyan nyo pa ng importansya ang turo ng mga pare, obispo ninyo kumpara sa Biblia. Hindi kayo naniniwala sa Biblia. No? May kung ano-ano pa kayong mga dinadagdag, may kung ano-ano pa kayong nilalagay, binabawasan at dinadagdagan niyo ang Biblia. Yun parate. Nakakabingi na. Napakadaling sagutin, pero kung hindi mo alam ang ating pananampalataya, malilito ka. At malaki ang chance na iiwan mo ang totoong simbahan na tinatag ni Kristo at lilipat ka sa hindi totoo, no? Sa mga sumulpot lang, no? Kaya ito ay reinforcement sa ating faith sa mga kapwa Katoliko at also ito ay sagot sa mga paratang sa atin at baka malinawan sila at sa awa ng Diyos, sa guide ng grasya ng Espiritu Santo, sila ay mapupunta sa totoong simbahan, no? Kaya kung saan dapat talagaan doon sila. Okay? Siguraduhin ko lang nakapress ang record. Okay, it's recording. Where is it in the Bible? Ito yung parating naririnig natin. At pag narinig natin ito, tayo ay kinakabahan. Hala, oo nga. Paano ba ito sagutin? Wala ito sa Bible. Lalo na yung purgatory. Purgatory. Yung Catholic, may mabasa ka ba sa Bible? Wala naman. Eucharist, may mabasa ka ba? Veneration of Saints, Mama Mary, Sacramentals, kung ano ba, dami, etc. Okay? Tapos, isipin, ano ba to? Ano ba itong mga turo sa simbahang Katoliko? Wala, hindi mababasa. No? Okay. To make the long story short, unahan ko na, wala nga, no? Word for word, letra por letra. Pero, ang turo tungkol doon
andyan sa Biblia at napakarami, lalo na ang purgatorio. Hindi to kathang-isip ng mga pare, obispo at mga taga-simbahan. Ito ay pinaniniwalaan na at pinapractice na ng mga early Christians mula pa sa mga panahon ng mga apostoles. No? Even pa before, no? Sa Old Testament ginagawa na. Mababasa sa Biblia ang turo. Pero yung termino, yung titulo na purgatorio, no? Hindi mo mabasa, pero ang turo patungkol dito napaka maliwanag andyan sa Bible, no? So, ang tanong, saan mababasa sa Biblia ang word na purgatorio? Ang sagot, yes and no. Hindi mababasa letra por letra, pero ang turo, no, tungkol dito ay mababasa. So, ganito ang sagot natin, mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot, no? Huwag kayong mainis, no? Importante lang, alam natin ang ating pananampalataya. Okay? So, knowledge is power. Gaya ni sabi ni Ernie Baron, no? So, pag sinabi sa'yo, saan ito mababasa sa Biblia, huwag kang pumasok sa patibong na yan, no? Kasi yung question na yan ay mali, no? Don't fall into this trap. Mali ang katanungan na ito, saan mababasa? Kasi nag-a-assume sila, no, na they already assume na naniniwala tayo sa turo ng tinatawag na Bible alone, no? Na naniniwala tayo na lahat na dapat nating paniwalaan, dapat makita letra por letra sa Biblia. Mali po yun. Kahit ang Biblia, hindi mo mababasa sa Biblia ang turo na yon. Hindi biblical ang turo na kailangan, no, mababasa mo talaga sa Biblia. No? Sola Scriptura ang tawag dito, mga kapatid. Bible alone teaching. Alam nyo ba na ang Bible alone teaching na dapat lahat mababasa letra por letra, nagsimula lang yan on the 16th century. 1517. 1,500 years ang lumipas mula sa pagkatatag ng simbahan, lumabas yang turo na dapat Biblia lang talaga at wala nang iba. Bagong turo yan. No? Ang nagpasimuno niyan ay si Martin Luther. Si Martin Luther ay isang pare, no? By the way, tayo mga Katoliko, hindi po tayo naniniwala sa turo na Bible alone teaching or tawag sola scriptura, no? Hindi nire-reject po natin 'yan kasi hindi 'yan biblical. Isa yang kasinungalingan, no? Ito ay sinimulan, inimbentong turo ni Martin Luther, isang pare, Augustinian, German siya. Kaya, payo ko sa mga kapwa Katoliko, hindi ibig sabihin dahil pare ang nagsabi, totoo na. Kaya, importante tayong mag-aral ng ating pananampalataya, no? Magsaliksik, no? Kasi hindi ko sinasabi na mga pare ay hindi paniniwalaan, no? Maraming pare ang tapat, maraming pare ang herehes. Nakita niyo naman siguro may isang pare na in-interview sa TV. Pag nagsalita siya, para siyang protestante, no? Pinapanigan niya ang paniniwala ng mga protestante. So maraming pare na mga mga matitigas ang ulo, hindi na nagbabasa ng pananampalataya, gumagawa na ng kanilang rules sa liturgy, gumagawa ng rules ng kanilang tulo based on psychology, based on emotionalism, sentimentalism. Hindi na naniniwala sa Biblia, hindi na nagko-quote ng Bible, more on pinaiira nila ang kanilang
wido-wido na lang, no? Based on pop psychology and popular belief, no? Maraming ganon. Kaya sa panahon ngayon, lalo na, no, sa mga prophecy, no, mahahaluan ng simbahan ng mga lies kasi with the advent sa coming ng yung Antichrist, no, kailangan nating magsaliksik. Tingnan mo ito, isa itong pare, no, pero he become rebellious, no? He started the Protestant Revolution 1517. Tumiwalag siya sa simbahan at siya ang ama nagpasimuno ng pagrebelde na hindi na tayo maniniwala sa Santo Papa. Ang head ng ang ating pananampalataya, sino? Tayo-tayo na. Walang makikialam kung ano yung paniniwalaan natin. Basta may Bible ka, basahin mo, kung anong pag-intindi mo, yun na yun. So, sino yung naging Santo Papa? Nilipat niya ang otoridad ni Pedro sa kanilang sarili. Sila na bale ang Santo Papa. Ayaw mo nilang aminin, pero ang lumalabas, sila na ang Santo Papa. Kung sino yung leader, kung sino yung pastor, ayaw nilang aminin, sabihin nila, walang pantay-pantay tayong lahat, equal tayo, pero pag ikaw ay miyembro, hindi ka pwedeng sumalungat sa kanilang interpretasyon. Ang interpretasyon nila ang dapat na masunod ang mga pastor at mga elders ng simbahan nila, ang kanilang kasapi. No? So, hindi nila namamalayan, nilipat lang nila ang otoridad ng Santo Papa na itinalaga ni Kristo sa kanilang mga sarili. Sila na ngayon ang bagong mga Santo Papa. Ngayon na nga, may ibang mga pangkat pa na mayroon ng Santa Mama. Okay. So, dahil hindi tayo naniniwala sa sola scriptura, ay sandali lang pala, i-share screen ko pala ito kasi hindi nakikita ng mga tao sa Zoom. Sandali lang. Hindi pala nakikita. Share screen. Yun. Brad, nakikita niyo na ba ngayon? Yes, Doc. Nakikita na po. Next time, bro, nakakalimutan. Kasi ang problema dito sa Zoom ko, hindi na nadedetect ang OBS. Kaya kailangan ko ng i-manual. I-remind mo na lang ako, Bro Ramel, next time. Sige po, So, Doc. ngayon, Next nakita niyo time. na. Yun. Okay na po. Ayun. Ito, okay na po. Okay, salamat. So, ibig bang sabihin na tayo mga Katoliko, dahil hindi tayo naniniwala sa Scripture alone, hindi na tayo naniniwala sa Bible, na ito ay infallible Word of God, meaning walang mali sa Bible, ito yung authority. Ibig sabihin, hindi natin yan tinatanggap? Of course, tinatanggap natin yan. No? Tayong mga Katoliko, we believe that the Bible is an infallible Word of God. Meaning na infallible, hindi nagkakamali. Dahil galing yan sa Holy Spirit. No? Inspired by the Holy Spirit. It is the Word of God, the Bible. Naniniwala tayo dyan. No? Kasi sabi nila, ay, kayo, magbasa ka ng Bible. Nakakatawa nga yun. Sabihin sa iyo. Pero sa comment doon sa YouTube, brother, huwag mong linlangin ang mga tao. Magsisi ka na, matanda ka na. Magsisi ka na, magbasa ka ng Bible. Kesyo, hindi mo alam ang Bible. Nakakatawa nga eh. As if parang sila lang nagbabasa ng Bible. No? Okay, naniniwala tayo mga kapatid na ang Bible is an infallible Word of God. Pero hindi tayo naniniwala ng Bible alone. Kasi ganito mga kapatid. Hindi ibig sabihin mga kapatid na dahil naniniwala tayo sa Bible, hindi na tayo gagamit ng ating utak.
kailangan ang Bible, pag binasa mo yan, gagamitan mo na ng common sense. Pag hindi mo ginamitan ng common sense, patay ka. No? Hindi yan, ang Bible, hindi siya radyo. May nakita ka na bang Bible na nagsasalita? Pag binasa mo tapos sabihin ng Bible, ay hindi po ganon ang ibig sabihin, ganito po ang ibig sabihin. May nakita ka na ba? Wala. Pag binasa mo ang Bible, hahayaan ka lang niya kung anong pag-intindi mo. Kung mali ang pag-intindi mo, wala ka na. Kagaya ng sinabi ng gospel reading kanina. Sabi, if anyone does not hate his mother or father, no, cannot be my disciple. Kung hindi mo ginamitan ng common sense, ang pag-intindi, di kailangan mo palang kamumuhian, no, ang iyong ama't ina. Alam naman natin hindi 'yon, di ba? So, ganito ang punto. The Bible cannot stand alone. Hindi siya pwedeng siya lang. No? Kailangan niya ng, although infallible siya, wala siyang pagkakamali, kailangan niya ng infallible din na interpreter. No? Merong guide. Kasi wala ka namang nakikitang Biblia na nag-e-explain sa kanyang sarili. No? Kasi pwede mong paikot-ikutin based on hundreds of years. Nakita natin ang epekto na pwede mong paikutin ang salita ng Biblia sa naaayon sa kagustuhan mo. Kaya ang resulta, maraming mga sekta. Maraming gumagawa ng mga krimen gamit ang Biblia. Paikot-ikutin, no? I-twist, no? Para sa kanilang sariling kapakanan. Ang iba ginagamit para sa pamemera, prosperity gospel. Ang iba para makagawa ng kulto at makontrol nilang ibang tao. No? Kakontrol nila at pagsasamantalahan. Gamit ang salita ng Biblia. So kaya nga ang Diyos hindi siya nakontento na iwanan tayo ng sulat o libro, nag-iwan siya ng simbahan. No? Kasi kung pupunta siya dito at aalis siya, iwan niya na tayo ng sulat, away-away na tayo. Kasi hindi tayo magkakaintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat. Okay? Kahit nga ang Biblia, mga kapatid, ay hindi nagtuturo ng Bible alone. No? Wala kang mababasa sa Bible na nagsasabi na sola scriptura, Bible alone lang talaga. No? Wala. Okay, anong tinuturo sa Bible? Ano makita? Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa Word of God? No? The Word of God is not just Bible alone. Hindi lang siya scripture, yung nakasulat. No? Ang turo sa Biblia, no? Again, not word for word, pero ang turo or idea, no? Ganito, 3. Scripture, sacred tradition, and magisterium. No? Itong magisterium, sacred tradition, hindi mo ito mabasa letra por letra. Pero ang kanyang turo patungkol dito, gamit ang ating pag-unawa at common sense, ay andyan. So, putting the puzzle. Kasi ang Biblia, mga kapatid, pag binasa mo yan, hindi yan textbook. Mga pinagdudugtog-dugtong mo sa magkabilang mga pahina, magkabilang mga sulat, libro, no? At you make sense out of it. Hindi siya yung may table of contents, may page number, may bersikulo, wala yan, no? Okay. Example. Sa sacred tradition. Makita natin sa Biblia. 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Sabi nila, mga Katoliko, mga tradisyon, wala yan sa Biblia.
Ito, ipakita mo sa kanila mga kapatid. Napakalinaw. No? Now, I praise you. No? Pinupuri sila ni San Pablo, ang mga Corinthians. Because you remember me in everything and hold firmly to the tradition just as I delivered them to you. Pinupuri sila dahil kanilang pinanghahawakan at sinusunod, no? Ang tradisyon na binigay niya sa kanila. Yan, malinaw. Andiyan sa Bible ang sacred tradition. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. So then, brethren, stand firm. No? Tumayo kayo, panindigan nyo. No, huwag niyong bitiwan. Hold to the tradition which you were taught, whether by word of mouth or by letter. So, ibig sabihin, ang word of God, ang tradisyon ay pwede nakasulat, yan ang scripture, letter, or word of mouth. Yung hindi nasulat, hindi na-include sa mga nasusulat. Kasi maraming mga teaching during early church na hindi nasulat, na kabilang sa mga pahina ng mga scripture ng New Testament, pero pinapasa-pasa nila by word of mouth. Maraming mga turo na nagpapatotoo, nagsusupport ng kung anong hindi masyado malinaw doon sa Biblia, kagaya ng mga practices sa early Christians, like the assumption. Yung assumption, yung si Mama Mary ay umakyat sa langit kasama ang katawan. Sa early Christians, by word of mouth, understood na nila, lahat naniniwala na si Mama Mary ay umakyat sa langit kasama ang katawan. Pero hindi ito nasali sa pagsulat sa Biblia. Pero understood na yan sa mga early Christians. Yan ay example ng oral tradition. No? So, tayo mga Katoliko, ang teaching natin, hindi tayo naniniwala na tanging ang nakasulat lang ang Word of God. Meron pang oral tradition ang tinatawag. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Now we command you, brethren, in the name of Lord Jesus Christ, that you keep away from every brother who leads an unruly life and not according to the tradition which you received from us. So, mag-ingat kayo kasi yun ang sasabihin, pinipili lang ng ibang mga sekta ang mga bersikulo at hindi na ito babasahin kasi ayaw nilang mapahiya. Pero andyan sa Biblia ang tradisyon. So, layuan mo ang mga taong yon na hindi, no? Ang buhay nila ay hindi batay sa tradisyon na natanggap nyo galing sa amin. So, sino ba yun? Mga apostol. Yan ang tinatawag na apostolic tradition. No? Sila galing sa kanila. So, ano ba yung tradisyon na kinamumuhian ng ating Diyos? Sa Matthew chapter 15 verse 3 to 6, sabi niya, "Why do you yourselves transgress the commandment of God for the sake of your tradition?" So, dito galing ang sinasabi ng mga ibang sekta na bawal ang tradisyon. Ibang tradisyon ang tinatalakay dito ni Jesus. Na ang tinutukoy dito ni Jesus, ibang klaseng tradisyon. Yung mga imbento ng mga Pariseo. Nag-imbento sila ng kanilang mga tradisyon, no? Ngunit ito ay nag-disobey, no, sa turo ng Diyos. Gumagawa sila ng palusot, no, ng kanilang mga dagdag na mga tradisyon na hindi naman tinuturo nila ni Moses. Gumagawa sila. So ito yung kinagagalit
ni Jesus, no? Salungat ito sa turo ng Diyos. Now, punta naman tayo sa authority, sa magisterium. Matthew chapter 16 verse 8, sinabi ni Jesus kay Peter, dito niya tinatag ang authority. So binigay niya ang authority sa first Pope, Santo Papa, si Pedro. Ngayon, ikaw, Pedro, meaning ng Pedro, bato. Sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. So, maliwanag, si Jesus nagtayo ng simbahan. Okay? Now, truly I tell you, kahit ano ang iyong itatatag, no? Iyong itatali dito sa lupa, matatali sa langit. Ang iyong kakalasan dito sa lupa, kakalasan sa langit. So, it symbolizes authority. No? Now, Matthew chapter 28 verse 18 sabi, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Anong sinabi ni Jesus? Go at read the Bible? Wala. Go write the Bible? Wala. Go read. Basahin nyo at kayo nang bahala kung anong pag-intindi nyo? No. Inatasan niya ang mga apostoles, ang simbahan, na magawa ng mga disciples. Turuan nyo sila na sundin ang lahat ng inuutos ko. Sundin. No? Hindi lang paniwalaan. Ang turo ng mga ibang sekta na faith alone. Hindi. Sabi niya, turuan mo sila na tuparin, sundin ang aking mga kautusan. Ha? So wala siyang sinabi na magbasa kayo. No? Sumulat kayo. Initiative na lang ng mga early Christians, initiative ng mga apostol na isusulat ang ilan nila mga experience dahil para hindi nila makalimutan. At saka yung mga experience na yon, ng mga sulat nila, no, kinumpile, pinagtitipon-tipon. Habang sinusulat nga nila yung mga sulat na yon, hindi nga nila inisip sa panahon na nagsusulat sila na ito ay magiging kabilang ng Biblia. Kasi ang Biblia dati, ang scripture na tinutukoy ay Old Testament. Hindi nga nila, no, inisip, inakala na ang kanilang mga sulat ay magiging kabilang ng tinatawag na New Testament. Ito ay inisyatibo ng simbahan na gumawa ng New Testament. Meron ka bang nakita sa Biblia, sa kasulatan na nagsabi si Kristo, gumawa kayo ng Bibliang New Testament? Wala. Ito ay inisyatibo na ng simbahan. Bakit? Bakit siya nangahas na gumawa ng New Testament na Biblia? Dahil sa authority. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Siyempre, yung inisyatibong yon guided by the Holy Spirit. Pero, nung sinusulat ng mga authors, ng mga apostol, ang kanilang mga sulat, hindi nila inisip na ito ay magiging kabilang 100 years from now na magiging Bible. Okay? Now, kung sino man ang makikinig sa inyo, nakikinig sa amin. Nakikinig sa akin. Kung hindi makikinig sa inyo, hindi rin nakikinig sa akin. Ibig sabihin yan, makikinig tayo sa guidance, sa interpretation ng simbahan. So pag sinabi mong ito yung pag-intindi ko sa sinabi sa sulat dito, salungat sa sinasabi mo, siyempre, sinong masusunod? Yung pag-intindi mo o pag-unawa mo o pag-unawa ng simbahan. So, kung sino hindi ka makikinig sa interpretasyon ng simbahan, hindi ka nakikinig kay Kristo. Kagaya ng ginawa ni Martin Luther, hindi siya nakinig sa
simbahan. Yung kanyang interpretasyon ang kanyang sinunod. At ito ay sinunod ng kanyang mga kampon at mga alagad. No? Now, sabi sa Matthew chapter 18 verse 17, if they still refuse to listen, tell it to the church. Ang authority, ang final authority ay ang simbahan, no? Kung hindi pa rin sila makikinig sa simbahan, tratuhin mo sila na parang mga pagano. Naalala nyo nung nagkaroon ng kaguluhan sa mga early Christians na dahil nalilito sila kung yung mga bagong tatanggapin na mga Kristiyano, kailangan pa bang tutuliin? No? Kailangan pa bang i-circumcise? Kasi wala naman sa Bible. Wala naman kasulatan na nakasulat doon. So, nagdala sila ng representative. Si Paul, si Silas, pumunta sa Jerusalem. Sinong andun sa Jerusalem? Si Peter, andun. Ay ang mga original na mga apostles. Dinala nila doon para isangguni kung ano ba dapat. Kailangan bang i-circumcise muna bago tanggapin sa pagiging Kristiyano o hindi? So, anong ginawa ng mga apostoles? No? Nagtinginan ba sila sa Bible? Naghanap ba sila sa Bible kung ano? Doon nahanapin ang kasagutan? No? Nag-meeting sila. At sinong tumayo? Tumayo si Peter. Siya ang final authority. Siya ang final say. Sabi niya, after much deliberation, we decided na hindi kailangang tutuliin ang mga bagong kasapi ng magiging Kristiyano. Hindi na kailangang sundin ang batas ni Moses. So, yun. Kasi maraming mga issue na in the future na kailangan nating aakayin tayo ng simbahan. Maraming mga katanungan ang lalabas at darating na hindi masusulat sa Biblia. No? Kaya hanggang sa darating na henerasyon, andyan ang simbahan na mag-aakay sa atin at sasagot sa ating mga katanungan, no? Sa mga issue na ating kinakaharap. So, sino ba ang foundation, no? Ang pundasyon ng katotohanan? Ang Biblia ba? Hindi. Ang sabi dito, ang Biblia mismo ang nagsabi, 1 Timothy chapter 3 verse 15, the Church of the Living God, the pillar and foundation of the truth. May sinabi ba ang Biblia? The scripture is the pillar and foundation of truth? Hindi. The church. Kasi ang church, yan ang body of Christ. At si Christ at ang church ay iisa. No? No? The Word of God, no, is the servant of the church, not the other way around. The church is built on the foundations of the apostle. Okay. Ang tanong, saan ba galing ang mga protestante sa turo, no? Saan ba nila kinuha sa Biblia ang turo tungkol sa sola scriptura? May pinagbabasihan sila. Of course, hindi naman sila kasi, 'di ba? Para sa kanila, the only authority is the Bible. Kaya may pinagbabasihan sila. Dito nila kinuha sa bersikulong ito. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ito yung pinaka-verse na babasahin nila para sa'yo para ikumbinsi ka na Bible alone lang. No? Kaya lang, ang problema mga kapatid, dito nila kinuha ang kanilang turo
ngunit maling pag-intindi sa bersikulong ito. Kasi para sa kanila, ang kanilang maling pag-unawa sa bersikulong ito ay ang Biblia ay sapat na. Dalawang punto kung saan sila nakakamali dito, mga kapatid. Ang sinabi dito, nakakatulong, no? Useful, no? Useful ang scripture. It is inspired by God. Okay. Pero hindi sinabi ditong sapat na. Hindi sinabi dito na ito lang. Ang sinabi lang dito, the Bible is useful. Pero, ininterpret nila na sapat na. At ito lang talaga. No? Mali na. At pagkatapos, nung sinulat ito ni Pablo kay Timothy, sinabi niyang all scripture. Tandaan nyo, wala pang New Testament. Kasi 300 plus years pa na-compile ang New Testament. Almost 400 years. Wala pang New Testament. So ano ba ang tinutukoy dito ni Pablo nung sinabi niyang all scripture? Yung tinutukoy niya dito, Old Testament. Wala pang New Testament. No? So, kung literal mong sasabihin na ang sapat na ang scripture, parang sinasabi mo na rin na ang Old Testament lang ang sapat na. So meaning, hindi mo tatanggapin ang New Testament. Ha? Kasi nung sinulat ito ni Pablo, wala pang New Testament. Ang tinutukoy na scripture dito, Old Testament pa lang. Okay? Now, at ito rin ang isang verse na ginagamit nila na mali rin ang pagkaintindi. No? They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if things were so. So, ang sinasabi nila, araw-araw, tinitingnan ng mga Kristiyano ang scripture. Pero ang ibig sabihin ng konteksto nito, bakit sinulat ito, hinahambing nila ang sinasabi ni San Pablo sa mga prophecy tungkol kay Kristo, hinahambing nila kung ito ay tumutugma sa mga prophecy sa Old Testament. Kung ito ba si Kristo na darating na Mesiyas, siya ba ay pinoprophesy sa Old Testament. They examine daily to see if this were true or this were so. Okay? So, maling konteksto ang paggamit nila. Hindi ang tamang pag-interpret. Okay. Sola Scriptura, Bible alone teaching, hindi po siya biblical. So, doon pa lang mga kapatid, yung pag sinabi mong Bible alone lang talaga, wala nang iba, salungat na mismo sa Biblia, sa turo ng Biblia. Okay? Diyan pa lang, salungat na. Tanungin mo sila, pag sinabi nilang, saan sa Biblia mababasa ang Catholic? Saan mababasa sa Biblia ang Eucharist? Etc. etc. Tanungin mo rin sila, okay, saan din sa Biblia, bigyan mo ako ng bersikulo na nagsasabi na dapat mababasa mo litra por letra ang isang turo bago mo paniniwalaan. Bigyan mo ako. Wala silang mabibigay. Kasi baliktarin mo man ang Bible, walang kang makita na nagsabi na dapat makita mo sa Biblia para mo mapapaniwalaan. Wala. Pero, may gagamitin silang bersikulo para dyan. Gagamitin nila ito sa maling pag-apply, maling konteksto na naman, para ipakita sa iyo, letra por letra, na dapat mababasa mo talaga. Ito. Pero, mali na pag-unawa. Okay? Ito. Not to go beyond
what is written. Yan. Hinighlight ko. Not to go beyond what is written. Yan ang gagamitin nila. I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written. Ibig sabihin sa Tagalog, huwag kayong lumagpas sa kung anong nasusulat. Yun. So, dahil sa kanilang binabasa nila ang Biblia na parang comics, letra por letra, disgrasya. Mali na ngayon ang pag-unawa. Hindi nila tinitignan ang konteksto, meaning, hindi nila tinitignan kung ano ang rason, ano ang circumstansya, anong sitwasyon kung bakit sinulat ito ni Pablo. Basta mababasa lang, not to go beyond what is written, kahit hindi yun ang ibig sabihin ng pagkagamit ng salitang yon sa sentence, yun ang kanilang tinatawag na proof text. Basta may mapakita, basta mababasa lang. So, minsan, mga kapatid, guilty rin tayo mga Katoliko. Pag nakipag-argumento tayo sa ibang sekta, kukuha lang din tayo ng proof text kahit alam nating hindi yun ang context. So, any proof text na ginagamit natin out of context, yan ay nagiging pretext. Mali po yan. No? Dapat, we should be honest, no? Na gamitin natin sa tamang konteksto. So, ang ibig sabihin dito ni Pablo na sinulatan niya ang mga Corinthians na dapat huwag kayong lumagpas kung anong sinulat, ang ibig sabihin niyan, hindi yan na letra por letra dapat kayo. Ang ibig sabihin nito, ang mga taga-Corinthians, matitigas ang ulo. Maraming mga pasaway. No? They are combining Christian practices to pagan practices. No? So, kinokorek ni Paul ang kanilang abuses. Yan ang konteksto. So, sabi ng mga Bible scholars, ang sinasabing do not go beyond what is written, ito ay isang idiomatic expression. No? Like for example, there are many ways to skin the cat. No? Hindi yan literal expression. So, do not go beyond what is written, meaning yan, follow the rules. Follow ang rules ng sinusulat ko sa inyo. Sundin nyo ang mga payo ko sa inyo. Huwag kayong gumawa ng inyong mga sariling mga inventong mga turo. Yan ang ibig sabihin. No? Hindi letra por letra. So, yun. Dito natin makita na bunga ng maling interpretasyon ang kanilang ginagamit na proof text bilang patotoo sa kanilang turo na sola scriptura. Okay. Now, kahit nga ang Biblia nagsasabi, mga kapatid, na hindi lahat nakasulat sa Biblia. Mismo ang Bible na umaamin na hindi lahat nakasulat sa Biblia. John chapter 21 verse 25. Jesus did many other things. Maraming ginawa si Kristo, no? If every one of them were written down, I suppose that even the whole world will not have room for the books that would be written. Kasi kung isusulat lahat, hindi kakasya dito sa mundo ang mga libro. Sa mga lahat ng sinabi, ginawa ni Kristo. Kaya nga, napaka counterintuitive, no? Napaka inhustisya sa common sense na kailangan mo lahat letra por letra. Kasi dapat ang turo ang hahanapin mo, ang ideya ang turo, hindi yung mismong letra por letra. Again, the Bible cannot stand alone. Again, sinabi natin, walang Biblia ang nagsasalita. Kailangan ng interpreter. Bakit?
pwede siyang ma-misunderstand. Proven and tested na yan. Naglilipa na ang iba't ibang mga sekta. Puro lahat Bible, no? Ang ginagamit natin. Pero bakit ang daming mga pangkat? The Bible can often be understood in numerous ways. Ito yung pag-intindi mo, ito yung pag-intindi ko. No? At kung walang authoritative interpreter, mangyayari disagreement. Mangyayari talaga yan. Itong resulta, 40 plus 1,000 denomination ngayon sa Kristiyano lang. And dumadagdag pa yan halos kada linggo ang mga bagong mga pangkat. For example, Seventh-day Adventist, Mormons, Jehovah's Witness, Dating Daan, Iglesia ni Cristo. Itong Dating Daan at saka Iglesia ni Cristo, mortal na enemy yan. No? Halos magpapatayan yan. Pero parehong Biblia lang. Pero iba't iba ang kanilang pag-intindi. So dito natin mapatunayan mga kapatid na pag walang official interpreter, no? Magkakagulo. Seventh-day Adventist, pinanindigan talaga nila na hindi ka pwedeng magsimba ng linggo, dapat Sabado. Yung Jehovah's Witness, dapat ang ama lang. Hindi ito gaya din ng iglesia. Si Jesus ay hindi Diyos, kundi ay isang anghel. No? Isang sugo. So, pero lahat-lahat yan, Biblia ang ginagamit. Dito natin mapatunayan mga kapatid na kahit mapatunayan mo pa na ang iyong sinasabi at iyong tinuturo ay nasa Biblia, pero kung hindi niya tatanggapin ang iyong interpretasyon, wala pa rin mangyayari. Kasi nangyayari yan sa mga debate at sa mga dialogue, no? At saka mga pag-uusap. May ipapakita kang proof sa Bible na para sa iyo napakalinaw. Pero madidisappoint ka na lang dahil hindi niya tatanggapin kasi iba ang kaniyang pag-unawa. So, nakasalalay ang kanyang pag-unawa sa pag-unawa ng kanyang pastor. So, kaya hindi honest na sabihin mo na ako lang ang mag-i-interpret kasi yung interpretasyon mo sa pagbasa ng Biblia mga kapatid, nakabase rin yan sa mga kung sino yung mga pastor mo. No? Kung sino yung nagturo mo. So, wala kang makikita na simbahan sa mga protestante na walang leader. Lahat yan may pastor. At yung mga pastor nila ang nagtuturo kung paano unawain ang bersikulong yan. May nakita ka na bang simbahan mga kapatid na Bible ang nakalagay? Tapos, pag linggo, sige, kanya-kanya ka magbasa. Di ba wala? May nagpipreach sa gitna. Kasi kung walang magpipreach sa gitna sa kanila, magkanya-kanya silang intindi. Kaya aakayin pa rin. Kaya it is hypocrisy na sinabi nilang walang dapat official interpreter. Sila nga ginagawa nila. No? Ayaw lang nilang aminin na gusto nila sila ang authority ng interpretation. No? Eto. Dito natin makikita mga kapatid. Ito yung kopyahin nyo to. Yung Bible verse na to. Napaka-importante. Dito natin makikita na kailangan natin ng official interpreter. Acts chapter 8 verse 26 to 40. Merong Ethiopian na eunuch, official court, no? Pumunta siya sa Jerusalem para mag-worship, tapos nagbabasa siya ng scripture. The book of Isaiah ang binabasa niya. Si Philip, dinala ng angel kasi ang misyon niya yung eunuch na yon para turuan.
sabi ng Spirit, go over and join this chariot. Pumunta ka doon sa may chariot. Sumama ka doon. So, tumakbo si Philip, pinunta niya yung eunuch at tinanong, naiintindihan mo ba ang binabasa mo? No? Sabi, paano ko maintindihan kung walang mag-aakay sa akin? Walang magpapaintindi sa akin. So, kaya, sumama, no? Tinabihan siya, at doon, sinimulan siyang turuan kung anong ibig sabihin. So, kung walang mag-aakay sa'yo, walang official interpreter, mind you, si Philip ay member of the 12 disciples. Huh? Member of the original church. The official interpreter. So, kung walang mag-i-interpret, hindi ka talaga makakaintindi. Di ba? So, dito natin makita na hindi mo malalaman kung anong totoong ibig sabihin ng scripture kung walang mag-i-interpret. Now, sabi ni Peter, 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Sabi niya, dapat niyong maintindihan na walang propesiya sa salita ng Diyos na ginawa dahil sa private interpretation. Dahil ang mga propesiya, no, nanggaling hindi sa tao, kundi galing sa salita ng Diyos inspired by the Holy Spirit. So, again, no prophecy of Scripture na dapat i-subject into private interpretation. Hindi dapat private. Dapat interpreted by the church. Ang simbahan na may i-interpret. Mga kapatid, we are encouraged and obliged to read the Bible. We have to be inspired by the Bible. Ang tanong, pwede ba nating basahin ang Bible mag-isa? Yes. We should read the Bible every day. Pero pagdating na sa mga bagay na nakakalito, sa mga bagay na misteryoso na medyo malalim at matalinghaga, no? Hindi lahat ng mga turo sa Bible ay plain and simple. Marami dyan matalinghaga, lalo na ang Revelation. So pag mga bagay na hindi na malinaw at medyo mahirap na intindihin, huwag tayong mataas na pilitin nating intindihin sa ating sariling kakayahan. Sabi dito, it is not subject by private interpretation. You need the church, ang buong simbahan, the deposit of faith na pinasa-pasa ang mga turo na yan kung anong ibig sabihin, the sacred tradition. No? Kaya nga, hindi natin i-reinvent ang wheel. We are very blessed because all we have to do is trust the church. No? Maniwala tayo sa simbahan. Kasi ang nangyayari, ang turo ng ibang mga simbahan ay hindi stable. Kasi may pagdududa na pwedeng nagkamali sila, pwedeng hindi, depende sa kung sinong pastor. No? Pero tayo, makakapanalig tayo na ang simbahan natin ay hindi magigiba ng impyerno. The gates of hell will not prevail. No? At saka sabi ni Pedro, patungkol sa mga sulat ni San Pablo, maraming sinusulat si Pablo, sabi dito. 'Di ba? Sa tingin ko ang patungkol dito, ang pinapatungkol ni Pedro dito sa turo ni Pablo, yung turo niya about we are saved by grace through faith. Kasi diyan nagkakasemplang-semplang ang mga protestante. So, eto siguro ang pinapatungkol niya. Maraming sinusulat si Pablo in this way, no, in these matters,
His letters contain some things that are hard to understand. Mahirap intindihin. Kung saan yung mga ignorante at sa mga unstable na mga tao, distort. Anong ibig sabihin ng distort? Tinitwist. Kagaya ng ginagawa nila sa ibang mga parte ng scripture para sa kanilang kasamaan, sa kanilang distraction. No? So, they twist the scripture for their own destruction. I'm sure marami na kayo nakikita ng mga tao na ginagamit nila ang salita ng Diyos para sa kanilang kapahamakan. Yeah? Example nito, twisting the teaching of the Bible for their own. This is one of the most dangerous teaching of Protestant, sola fide, faith alone. No? The Bible does not teach faith alone. Ito yung tinatawag na tradition of men, turo ng tao. Bunga sa maling pag-intindi ng Biblia. Ha? Saan nila kinuha yan? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So, ang pag-intindi nila dito, ang turo ni Pablo, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng grasya ni Kristo. Ang grasya na to galing sa dugo ni Kristo sa krus, di ba? Inalay niya, ang buhay niya pinangbayad. Matatanggap mo to kung ikaw ay tatanggapin mo si Kristo sa pananampalataya, di ba? You have faith. At hindi ito galing sa iyo. Galing sa iyo mga gawa. Okay? Para hindi ka makapagmamalaki. Yun ang turo ni Pablo. Tama yan. Pero may tamang ibig sabihin yan. Ano bang tamang ibig sabihin dyan? Na hindi tayo naliligtas dahil sa ating kabaitan. No? Dahil ang dugo ni Kristo ang nagligtas sa atin dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya huwag tayong magmayabang. No? Kasi sinabi ito ni Pablo sa mga Hudyo na ayaw tanggapin si Kristo dahil akala nila gagawin lang nila ang utos ni Moses, yung mga laws of Moses, yung mga gawain, mga law, kahit itatakwil nila si Kristo, maliligtas sila. Ito ang konteksto ng bersikulong ito. Na kahit ginawa mo pa ang mga law ni Moses, ano ba sa Tagalog ng law? Yung batas ni Moses, yung mga laws. No? Hindi ka maliligtas kung hindi mo tatanggapin si Kristo. Kasi walang magbayad, maghugas na yung kasalanan. Kaya walang makapagmalaki. Ang pangalawang ibig sabihin nito, mga kapatid, kahit tinanggap mo pa si Kristo, tapos gumawa ka ng mga mabubuti, pero ikaw ay nahiwalay dahil sa mortal sin. Nahiwalay ka. Sabi ni Kristo, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa iyo. Kung hindi kayo mananatili, itatapong kayo sa apoy, di ba? Pag ikaw kahit ikaw ay mabait, dami mong ginawa, not of your works. Pero wala kang sanctifying grace. Dahil ikaw ay nahiwalay dahil sa mortal sin, hindi ka maliligtas. Dahil it is by sanctifying grace that you are saved. Yan ang ibig sabihin ng totoong ibig sabihin. Pero ito ay tinitwist ng mga Protestante at sinasabi nila, you are saved by faith alone. Wala kang alone dyan eh. Dinagdagan ni Martin Luther ng alone. Walang alone. Hindi faith alone. May mababasa ka bang faith alone, mga kapatid? Meron. Eto. James chapter 2 verse 17. So, faith alone na walang gawa, patay. Faith alone without works is dead.
Ha? So, yan, makikita mo ang faith at saka alone, pero without works is dead. Another very dangerous, para sa akin nga, demonic na teaching ito eh. Once saved, always saved. Kung tinanggap mo na si Kristo na iyong tagapagligtas, hindi ka na ma-iimpyerno forever once you receive. Yan isang mga turo ng mga protestante na nakakatakot. Maraming mapupunta sa impyerno dahil dyan. Kasi wala na. I just received Jesus Christ my Lord and Savior, pero ang buhay nila, pa-kape-kape lang, pa-social-social, materialistic, paganistic, ang ano, no? Basta, nagpe-praise and worship naman ako kada linggo, pero hindi tumutulong. Once saved, always saved. Gumagawa ng premarital sex at saka mga kahalayan, pero nagkakampante na ang isang tao dahil I received Jesus Christ as my Lord and Savior. Ligtas na ako, wala nang mangyayaring masama sa akin. Delikado yan. Ito ay ebanghelyo ng diablo. Diyan tayo kukunin. Magiging kampante tayo. Saan nila kinuha yan? Dito sa verse. Maling pag-intindi ng verse ng Romans chapter 8, verse 38 and 39. Kasi, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor principalities, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in the creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So, ibig sabihin, walang makakapaghiwalay sa iyo kay Kristo. Kahit kamatayan, kahit anghel, walang makakapaghiwalay. So, kung ikaw ay believer, hindi ka na mahihiwalay kahit kailan. Yan ang pag-intindi nila. Maling pag-intindi. Ano ang tamang pag-intindi dito? Pag-intindi ng simbahan dito. Promise ito, no, ni Jesus, na walang kahit sino man, kahit demonyo pa, ang makakapaghiwalay sa iyo kay Kristo kahit anong problema. So ito ay inspiration, promise, at hope na tayo ay maging panatag dahil kahit sino pa dyan, kahit sinong mga presidente, abogado, killer, demonyo, anghel man yan, problema, hindi ka mahihiwalay kay Kristo. Hindi ka mahihiwalay kay Kristo. So meaning, walang external factor ang makakahiwalay sa iyo kay Kristo. So mapanatag ang loob mo. At ang ikalawang meaning dito, hindi mo masisisi ang paggawa mo ng kasalanan sa demonyo, sa problema, kahit kanino man. Kasi ang makakagawa ng desisyon sa paggawa ng kasalanan o sa paggawa ng kalooban ng Diyos ay ikaw lamang. So ang hindi sinasabi dito sa bersikulong ito, walang ibang makakapaghiwalay sa iyo kay Kristo maliban sa iyong sariling desisyon. Maliban sa iyong sariling kalooban, free will. Kasi pwede kang magdesisyon na iwan at hindi manatili kay Kristo. Anong sabi sa Biblia? Matthew chapter 24 verse 13. He who endures to the end will be saved. Kung pag inintindi mo yan, sabi ni Kristo, kung sino ang mananatili hanggang huli, maluluwas. Maliligtas, Bisaya, maluluwas. So dapat meron tayong conscious decision na manatili, na huwag bumitaw kay Kristo hanggang katapusan. Warning yan. Kasi kung hindi na tayo mahihiwalay, bakit bibigyan pa niya tayo ng warning? Kung hindi na tayo mahihiwalay. Sabi sa Matthew chapter 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So sino yun? Yung mga nagtanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, pero yung buhay, hindi naman makikita si Kristo. Nagli-live-in. Nanonood ng mga X-rated, violente, no?
madamot, naghihiganti. Sabi ni na balasubas, cheater, magnanakaw, immoral, no? Lasinggero. Pero I believe that Jesus Christ is my Lord and Savior. Kaya sabi ni Jesus, hindi lahat na nagsasabing Lord, Lord will enter the kingdom of God. Sino lang? Kung sino lang yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Yun lang. Philippians. Bakit pa tayo bibigyan ni Pablo ng warning kung tayo ay ligtas na sigurado? Work out your salvation with fear and trembling. Sabi sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Sabi ni Pablo, si Pablo, terrible na to na apostol. Pero kahit siya, hindi pa siya nagkakampante. Sabi niya, I discipline my body like an athlete, training to do it what it should. Kasi baka natatakot ako, I fear, matapos kong mag-preach, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako kung anong Tagalog ng word na preach. I fear that pagkatapos kong mag-preach to others, sa Bisaya kayo magsangyaw, magwali, baka ako ay ma-disqualify. Kahit siya, hindi siya nagsasabi na ligtas na siya. Ang ginagawa niya lang kung anong dapat gawin. Dinidisiplina niya patuloy ang kanyang sarili. Kasi baka matapos ko ngayong akayin patungo kay Lord, ako pa mismo ang hindi makapasok. Yun ang ibig niya sabihin, di ba? So saan ang once saved, always saved dyan? At saka sa Matthew chapter 25 verse 41 to 42, sabi, lumayo kayo sa akin, kayong mga mga sinumpa doon sa walang katapusang apoy na hinanda para sa kanyang mga anghel na mga diablo. Dahil ako ay gutom, pero hindi niyo ako binigyan ng pagkain. So sana yun doon ang faith alone, without works. Sana, di ba? So, ang Biblia mga kapatid ay hindi siya, again, sinabi ko na to kanina, hindi siya textbook. Hindi to siya yung textbook natin sa science na step by step. Hindi yun. Kasi nag-i-illusion tayo, akala natin ang Bible sinulat yan, galing sa langit, nahulog na lang, textbook. No, hindi yan. Disorganized yan. No? Pinagtitipon-tipon na lang yung mga sulat-sulat. Sulat pa na mga nakasurvive. Kasi maraming mga hindi nakasurvive. Kinuha, hindi na natagpuan, napunit na hindi na na-discover. Yung mga na-discover lang, yung mga natira na mga manuscript. Yung iba pa nga kulang-kulang na mga pages. Iba, wala pang notebook, wala pang libro dati. Nakasulat lang yan sa mga balat ng mga hayop, minsan sa mga kung anong mga medium. No? Writing mediums. Manuscript, instruction, letters, no? At it was not a ready-made instruction book handed by Jesus to the church, especially the New Testament. No? So, ang Catholic Church mismo ang naghirap na kukolek-kolek from iba't ibang mga lugar, kung saan mga jars, kung saan mga kuweba, kung saan yan after ilang years, no? Pinagtitipon-tipon yan. At sila ang nag-decide kung ano yung peke at original. Kasi naglipa na ang mga writings ng mga Gnostics na nagpapakukunwari na sulat ng isang apostol pero hindi naman pala. So sila ang nag-analyze, nagbasa with the guide of the Holy Spirit kung sino yung authentic at fake na mga documents. So ito, Holy Spirit inspired ito kabilang to sa Bible. So ang tawag doon sa mga hanay at lista ng Biblia na pwedeng maging kabilang sa Biblia ay tawag dyan na the canon of the Bible. No? So, ang canon ng Bible nagsimula sa 382 sa Council of Rome. Katoliko yan. Council of Rome. Pinagdidesisyonan kung ilang Biblia, ilang libro ang kabilang sa official list ng Bible under Pope Damasus. So,
na pagpasyahan na 73 books ang Biblia from Old Testament at saka New Testament. Ang New Testament ay 27 books. No? Meron pa mga the Gospel of Peter, the Gospel of Judas, mga example, mga apocryphal books, mga hindi kabilang, hindi tinanggal. No? Tapos, ang ni-reaffirm ito sa 393 Council of Hippo, ni-reaffirm ulit sa Council of Carthage 397, at definitively reaffirm sa Council of Florence 1442. So mga Katoliko yan. Ibig sabihin that the magisterium, the teaching authority of the church, ang nag-decide, ang Katoliko, kung anong mga libro ang dapat matanggap sa Biblia. Ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala sa Biblia, tinatanggap mo inadvertently, tinatanggap mo ang authority ng Katoliko, ng simbahang Katoliko. Dahil ang simbahang Katoliko ang nag-produce ng Bible. Sila ang nag-decide kung ano ang Holy Spirit inspired o hindi. No? At saka 1546 lang sinalungat ni Martin Luther ang canon ng Bible. 1,546 years ang lumipas na sinalungat ni Luther ang Biblia. Instead na 73 books, ginawa na lang nilang 66 books. So, di ba may nakasulat sa Bible, walang magtatanggal, walang magdadagdag sa Biblia? Sino nagtatanggal? Sila. Tinanggal nila ang 7 libro. Kaya ang Biblia ng mga Protestante, 66 lang. Which is, for 1,500 years, it is 77 books ang Biblia. Sila nagtanggal. Tapos sasabihin pa nilang dinagdagan natin. Kasinungalingan po yon. That is blatant lie. No? So, bakit nila tinanggal? Si Martin Luther nga, gusto pa niyang tanggalin sana ang the Book of James. Kasi andun yung faith alone without works is dead. Kaya ayaw niya. Kaya lang napigilan siya ng mga kasamahan niya. Masyado ng obvious. Pati Revelation gusto niyang tanggalin sana. Tinanggal niya ang mga librong iyon dahil para masuportahan ang kanilang mga turo. Lalo na matanggal yung purgatorio. Dahil andun ang turo, letra por letra, the word, ang praying for the dead sa Maccabees. No? So, in short, ang Biblia ay produkto ng simbahan. Hindi ang simbahan ay produkto ng Biblia. Maraming Katoliko hindi alam yan. Again, the book is the product of the church. The Bible is the product of the church. No? 400 years ang lumipas, wala pang Bible. Ang simbahan andyan na. Nakasalalay lamang sa oral tradition, pasa-pasa, word of mouth. No? So kung yung mga turo, maraming mga turo na hindi masyado clear word for word sa Bible, kaya kailangan nating i-reinforce, i-corroborate sa mga extra biblical sources like the oral tradition, kung ano yung kinasanayang paniniwala ng mga early Christians, yung mga hindi nakasulat, at sa mga documents, sa mga sulat ng mga estudyante mismo ng mga apostoles. Ang mga estudyante ng apostoles, ito yung mga tawag na apostolic fathers. At sa kanilang mga estudyante subsequently, tatawag ng mga church fathers. So dito, makakaasa tayo na they are close, malapit sila sa original na turo. No? Makakaasa tayo na ito ay tama. No? So, in short, maraming Kristiyanong, hindi lang Katoliko maraming Kristiyanong turo na hindi mo makikita word for word sa Bible. Example, Trinity. Lahat ng Kristiyano, kahit hindi Katoliko, Baptist, born again, Pentecostals, Anglican, naniniwala
sa Trinity. Maliban na lang sa Iglesia ni Cristo. Maliban sa Saksi ni Jehovah, Mormons, sila, hindi yan naniniwala sa Trinity. Pero mostly, 95% siguro, or 99% ng mga Kristiyano, naniniwala sa Trinity. Father, Son, Holy Spirit, equal silang tatlo. Walang lamang. Pero, ang tanong, mababasa mo ba yan sa Bible? Wala. Wala kang mababasang kahit baliktarin mo yan. No? Sino ang unang nag-invento ng termino ng titulong yan? Si Tertullian. Wala ang term na Trinity pero ang turo andyan. No? Wala ang terminong Trinity pero ang turo tungkol one God in three divine person sa Biblia. Sino nakipaglaban dyan? Kasi during that time, may Arianism, may mga nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos o parang Diyos lang, hindi siya equal sa Ama. Pinlansya talaga yan. Pinlansya talaga yung turo yan para uniform. Ang nakipaglaban dyan. No? Sila ni St. John Chrysostom, sila ni Nicholas, ang dami pa, no? Mga church fathers. Magulo yan, madugo. Pinaglaban talaga ng simbahan. At ito ay naplansya sa Council of Nicaea, year 325. Ang nakipaglaban dyan para meron tayong official teaching na there is one God in three divine person, ang simbahang Katoliko. Hindi mo mababasa sa Biblia yan, ang word na Trinity, pero ang turo andyan. Another, incarnation. May mababasa ka bang incarnation? Wala. Pero yan ay titulo sa turo na si Jesus ay nagkatawang tao. The Word of God became flesh and dwelt among us. Another example, Jesus claimed to be God. And we believe that Jesus is God. Pero may mababasa ka ba letra por letra na nagsabi, kaya ng sinasabi ng mga Muslim ngayon, wala ka namang makita sa Biblia. Bigyan mo ako ng bersikulo sa Biblia na nagsabi si Jesus na ako ay Panginoon. Sambahin niyo ako. Wala ka mababasa. Pero using our common sense, using our intellect, makikita mo sa mga sinasabi ni Kristo na siya ay equal sa Father. Na siya ay Diyos. Before Abraham, there was I. No? So, hindi mo mababasa letra por letra na si Jesus ay God, pero malalaman mo sa turo ng Biblia na siya ay Diyos. The Lord's Day. Maliban na lang sa Seventh-day Adventist at saka Saksi ni Jehovah, halos lahat ng mga Kristiyano nagsisimba sa linggo. May mababasa ka ba letra por letra na linggo dapat magsimba? Wala. Pero basing on our intellectual deduction, no? Sa turo sa mga hints at clue sa mga pinagsasabi sa Acts of the Apostles, no? Sa Biblia, masasabi natin na kailangan natin magsimba ng linggo. Wala yan letra por letra sa Bible. Ang letra por letra nga makikita Sabado, di ba? No? So, kung yun, mga Protestante, wala kang makikita sa Biblia na sa linggo, pero bakit nagsisimba tayo ng linggo? So in summary, lahat ng mga turo ng simbahang Katoliko, hindi natin kailangan makikita letra por letra ang mga titulo, ang label ng turo. Pero ang turo, yung patungkol dito, yung idea, ang teaching, andyan sa passage, sa message ng Bible. No? Ang importante lang, hindi siya nagko-contradict. Hindi siya nagsasalungat. Kung sasabihin naman natin mga kapatid, ay, may contradiction. For example, kayo may mga ribulto. Ang sabi sa Biblia, walang ribulto. Dapat wala kayong mga Diyos-Diyos. Kayo may mga Diyos-Diyos. Di ba?
Anong sagot natin dyan? Ang sinasabi nilang contradiction sa Biblia sa ating mga turo sa simbahan ay tinatawag dyan apparent contradiction. Meaning, at face value, pag tinignan mo, parang contradiction. Pero pag inintindi mo ng tamang pag-unawa ang turo sa Biblia, hindi siya contradiction. Kagaya ng huwag kang tumawag, letra por letra, mababasa mo. Call no man father. Huwag mong tawaging ama kasi ako lang ang ama. Pero pag inintindi mo ng tama, hindi literal. Vain repetition, graven image. Unang face value, kaya maraming nadadala ang ibang sekta kasi may nababasa ka agad, pero maling pag-unawa. Pero pag pinalaliman mo at inunawa mo ang tamang konteksto at pag-intindi, hindi siya contradiction. Ang tawag dyan ay apparent contradiction. No? Like for example, if anyone comes to me without hating his father and mother, may mababasa, kamuhian mo ang ama mo. So kung mali ang konteksto, disgrasya ka. No? Example, kahit sabihin mo pang, for example, mga kapatid, na may mapapakita ka. Kasi sa mga protestante, ang binyag hindi nagliligtas. Only faith in Jesus. Formality lang ang binyag para sa kanila. Pero pakitaan mo sila ng letra por letra. Sabi dito, 1 Peter, no? Baptism which corresponds to this now saves you. Ito. Baptism which now corresponds to this now saves you. So meaning, makita natin letra por letra. Ang binyag nagliligtas sa atin. Pero anong ginagawa ng ibang mga sekta? Hindi nila tatanggapin yan. Kasi para sa kanila, ang binyag ay simbolo lamang. Kaya useless pa rin, kahit makita mo pa, bigyan mo sila ng letra por letra, hindi pa rin nila tatanggapin dahil it boils down sa interpretasyon pa rin. Kahit ang Biblia mapakita mo na sinabi ni Jesus, this is my body, this is my blood, na para sa atin, literal mismo na body and blood ni Jesus, ang Eucharist, para sa kanila, hindi pa rin nila tatanggapin. Para sa kanila, simbolo. Pero may mapapakita ka na talaga sa Bible yan meron na talaga, this is my blood, this is my body, and the food that I give you is real flesh and real blood. Pero hypocrite na pagsabi nila na pag hindi sa Biblia mababasa, hindi namin paniniwalaan. Pinakitaan mo na nga, meron na nga sa Biblia, pero hindi pa nila paniniwalaan dahil brainwash na sila sa guidance na kanilang mga nauna sa kanila, yung kanilang mga pastor. So it all boils down to interpretation. So next time, may nagsabi sa'yo, pakitaan mo ako sa Biblia ng ganito para maniwala ako. Tanungin mo siya, does it matter to you? Kasi, mapakitaan mata kita. Ayaw mo naman tanggapin dahil iba ang interpretation mo. Useless pa rin. So, if you do not agree to their interpretation, hindi kayo magkakatugma, no? Hindi kayo sang-ayon sa mga interpretasyon niyo sa Bible, anong mangyayari? Nasasabihin ka agad ng ibang sekta sa'yo, you are not reading the Bible. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Or sabihin niya, dinadagdagan mo ang Bible. O sasabihin niya, you are contradicting the Bible. Pero actually, ang ibig niya lang sabihin, hindi kayo nagkatugma sa interpretation. So, bakit tinanggal niya ang Maccabees ni Martin Luther? Dahil dito mo makikita word for word sa Maccabees. It is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from sins. 2 Maccabees chapter 12 verse 46. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, ang Biblia ng Protestante ay iba sa Biblia ng Katoliko. Ang Biblia ng Protestante ay kulang ng 7 libro. Tinanggal nila para hindi makikita letra por letra na
dapat tayong magdasal sa mga yumao na. Okay? Para mapanindigan nila ang kanilang maling turo. Oh, God bless us all. So, sinong gusto mag-closing prayer? Mag-volunteer? Sino ba itong mga bagong hindi ko pa nakita? Sis Maribek? Hindi ka pa nakapag-closing prayer. Hello po. Bro, ay sis? Ikaw mag-closing prayer, sis? Sige po. Okay. Okay po. Sige, Let's start just tayo. bow our head. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the wisdom that we gained today, O Lord. Panginoon, may your Spirit guide us always and protect us. Lord, may we use this wisdom to our daily lives. I ask this through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis, Salamat for po. closing prayer. Sino pa yung hindi ko nag-greet? Si Sis Brother Delsam, Sis Daisy, hello, and Brother Ramel ang kanina, at saka yung kapangalan ko, Brother Jose. Sa mga nanonood ngayon sa Facebook, thank you for attending, at saka lalo na ito nagtiis dito sa Zoom. Extra points kayo kay Lord. Bye. God bless everyone. Bye. Bye. Thank you. See you next time. Thank you po.